Kabanata 36-40. Kinaumagahan, nakita ni Alex ang kanyang sarili na nagising sa tabi ng kama ng kanyang ina. Napagtanto niyang nagsanay siya buong magdamag. Kaya, nakaramdam siya ng malagkit at hindi komportable. Bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili at nagulat siya sa nakasalubong ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng malagkit na itim na langis. Nakakadiri at malakas ang amoy nito. Alam niya na ginamit niya ang chi ng kanyang ninuno para magsanay para sa force. Nakatulong ito sa kanya na linisin ang kanyang buong katawan. Bagamat hindi siya komportable mula sa malagkit na goop, nakaramdam siya ng sobrang lakas. Sa kabila ng pagsasanay para sa buong gabi, ang kanyang katawan at isip ay parehong refresh at ang kanyang core coursed sa chi. Nilainggan niya si Brittany, mahimbing pa rin itong natutulog, pero mukhang mas mabuti na ang kalagayan niya ngayon. Ito ang nagpapaniwala sa kanya na hindi ito panaginip. Agad siyang nagtungo sa banyo sa ward at naligo. Gayunpaman, ang kanyang mga damit ay marumi rin at ang mga ito ay nakakadiri. Bueno, sa palagay ko kailangan kong bumalik sa tirahan ng Essex. Pagkagising ni Brittany, kinausap siya sandali ni Alex at tinungo ang lugar ng mga Essex. Gayunpaman, nakita niyang naitapon na naman ang kanyang mga bagahe sa mansyon ng mga Essex. Hinihiwa pa ni Claire ang kanyang damit. Ramdam ni Alex ang kanyang galit na parang bulkan na sumasabog sa kanyang ulo. Sumugod siya at inagaw ang gunting sa kanyang mga kamay. Ano bang problema mo? Bakit mo pinuputol ang damit ko? Walang awa si Claire. Bahay ko ito, paano kung pinutol ko sila? Hindi ka na bahagi ng aming pamilya mula ngayon. Hindi kami kumukuha ng mga peste sa anumang paraan. Gayon din, lagdaan ang mga papeles ng diborsyo. Pagkatapos ay kinuha ni Claire ang isang maliit na stack ng mga divorce paper mula sa mansyon. Walang magawang tanong ni Alex, saan mo nakuha ang mga ito? Sagot ni Claire, isinulat sila ni Dorothy. Inihanda niya ang mga ito mula pa noong nakaraan. Ayaw maniwala ni Alex sa sinabi niya. He huffed, "Oh, don't you worry, I'll definitely move out." Gayunpaman, hindi ko ito pipirmahan, gusto kong si Dorothy na mismo ang humarap sa akin. Pagkatapos nito, kinuha niya ang ilang personal na dokumento at iniwan ang iba pa niyang gamit na nakahandusay sa lupa. Hindi na niya kailangan ang mga ito. Nasaan ang mga susi? Ibalik mo sila. Maaari kang manirahan sa ilalim ng tulay para sa lahat ng mahalaga sa akin. Ibinato ni Alex ang susi sa kanya at ngumiti. Wala kang pakialam kung saan ako nakatira, maging sa ilalim ng tulay o sa isang 5-star hotel. Tumango si Claire, 5-star hotel. I bet hindi mo kayang tumira sa isang dog shelter. Umalis ka sa bahay ko. I'll find a better husband for Dorothy, someone who is much, much better than you, you useless piece of shit. Kahit si Spark ay mas mahusay kaysa sa iyo. Labis na na-trigger si Alex sa pangalang Spark. Sinipa niya ang balon sa gilid dahil sa galit. Sa isang malakas na kalabog, ang balon ay nabasag sa mga piraso. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa gulat. Hindi siya nakapagsalita at tinitigan si Alex na may takot na ekspresyon. Hinintay niyang makalayo ito sa mansyon bago siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pagsigaw sa kanya noon. Pagkaalis ng Essex Mansion, nakatanggap si Alex ng tawag sa telepono mula kay Cheryl. Agad niyang sinagot ang tawag, "Hello, Dr. Coney, may nangyari ba kay Mama?" Napangiti si Cheryl, "Hindi, ayos lang ang nanay mo. She's doing pretty well actually. Tinatawag kita dahil gusto ka ng lolo ko." "Ha, ikaw lolo, ang maalamat na doktor ng California." Si James Coney, ang mga medikal na eksperto ay karaniwang kilala sa lugar. Ang isang alamat ay isang pamagat lamang. James Coney, gayunpaman, ay tunay na isang maalamat na doktor sa California. Alam ng lahat kung gaano siya kaalam. Natarante si Alex at nagtanong, "Dr. Coney, anong negosyo ng lolo mo sa akin?" Hindi diretsyong sinabi sa kanya ni Cheryl, ang sabi lang niya, "Malalaman mo kapag nakita mo siya. Bisitahin mo muna ang nanay mo, sasanduan kita sa ospital." Nanay. Dumating si Alex sa ospital at binisita muli ang kanyang ina. Gising siya sa oras na yon. Nawala ang galit niya sa mga Essex nang makita siya nito. Sinusuri si Brittany sa kanyang kaalaman sa Ultimate Book of Medicine,
napansin niya na mas mahusay ang kanyang ginagawa kaysa noong nakaraang araw. Naaliw, ngumiti si Alex ng malawak at sinabing, binili ko itong lugaw sa malapit na stall. Sinabi ng doktor na maaari ka lamang kumain ng malambot na pagkain sa ngayon. Papakainin kita. Okay. Tinitigan siya ni Brittany ng buong pagmamahal. Alex, I heard that you come to take care of me every day. You're even more professional than the nurses now. I'm sorry kung naging pabigat ako sa iyo. Ramdam ni Alex ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang ina ang pinaka-sweet. Ang kanyang biyenan na si Claire, gayunpaman, ay tinatrato lamang siya bilang isang alipin. Dahan-dahan niyang pinakain ang lugaw kay Brittany, saka pinamasahe ang 4 na paa nito. Mahigit 6 na buwan nang nakoma si Brittany, kaya unti-unting nanghihina ang kanyang mga kalamnan. Gayunpaman, espesyal ang paraan ng pagmamasahe ni Alex, nagkaroon din ito ng tulong ng daloy ng chi mula sa puwersa. Alam niyang gagaling at makalakad ng normal ang kanyang ina sa loob lamang ng 3 araw. Hello, Dr. Coney. Biglang bulalas ni Brittany. Tumingon si Alex at napagtanto na talagang dumating si Cheryl sa ward. Mukha siyang naguguluhan at nagtanong, ang iyong massage technique ay may kakaibang estilo. Nakuha mo rin ba yan online? Oo, ituloy mo na yan. Sa pananaw ni Cheryl, sinasayang lang ni Alex ang kanyang oras at lakas. Hindi niya inilalagay ang tamang dami ng lakas sa pagmamasahe, ni hindi siya nagmamasahe ng tamang mga pressure point. Akala niya ay clueless lang siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ginamit ni Alex ang kanyang chi para alisin ang bora sa mga ugat at arteria. Ni Brittany, dahil sa paggamit ng chi, hindi niya dapat masyadong imasahe ang kanyang mga paa, kung hindi ay mapinsala niya ang kanyang mga ugat. Umiling si Cheryl at naisip sa sarili, gusto siyang makita ni Lolo para magtanong tungkol sa 13 acupuncture ng impyerno na yon. I guess he'll just end up disappointed, wala siyang alam tungkol sa medikal na larangan. Pagkatapos magmasahe, nagpasalamat si Brittany sa kanyang anak. Alex, mas gamaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng masahe na iyon, sa palagay ko ay makakalakad na ako sa lalong madaling panahon. Tumango si Alex at ngumiti, huwag kang mag-alala, makakatakbo ka pa sa loob ng 3 araw. Halos tumawa ng malakas si Cheryl, ngunit nagpasya siyang magpigil at huwag ilantad sa kanya. Sa pasukan ng ospital, kinuha ni Cheryl ang kanyang mga susi at pinindot ang isang buton. Tumiwanag ang mga headlight ng isang pulang BMW X5. Pasok, saan tayo pupunta? Pumasok si Alex sa kotse at nagtatakang nagtanong. Hindi niya alam kung bakit gustong makita siya ni James. Ganoderma. Alam ni Alex na Ganoderma ang klinik na binuksan ni James sa California. Bukod kay James, isang grupo ng mga matandang doktor ang nagtatrabaho doon. Marami sa mga may sakit ang pumunta sa klinika na ito sa halip na mga ospital. Nakaakit pa sila ng mga customer mula sa ibang mga lungsod dahil sa kanilang kasikatan. Ilang saglit lang ay nakarating na ang dalawa sa Ganoderma. Sinundan ni Alex si Cheryl mula sa likuran at hindi maiwasang mapatitig. Si Cheryl ay medyo matangkad, mga 170 centimeters. May mga curve siya sa lahat ng tamang lugar, lalo na sa likod niya. Napakaakit ng katawan niya habang nakatitig sa kanya ang mga mata nito. Biglang napatigil si Cheryl sa paglalakad at lumingon. Ano sa tingin mo? Hindi pinansin ni Alex ang sinabi niya. Kanina pa siya nakatitig sa likod niya. Nang hindi nag-iisip, sinabi niya, napaka-fertile. Natigilan si Cheryl at napagtanto niyang nakatitig pa rin sa likod niya ang lalaki. Alam niya na siya ay medyo gifted sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Ang dami din nabanggit ng lola niya. Gayunpaman, ang pagtanggap ng ganoong komento mula sa isang lalaki ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Ikaw, walang hiya. Pagkatapos ay gumawa siya ng ilang hakbang pasulong at muling tumalikod, maglakad ka sa harap. Gustong sampilan ni Alex ang sarili niya doon at pagkatapos. Alam niyang mali na sabihin niyang very fertile ito. Bakit hindi mo nasabi ang iba? Ano ang kinalaman nito sa iyo na fertile siya o hindi? Sa isip niya, sa patnubay ni Cheryl, nakarating sila sa isang klinika. Bigla namang napansin ni Alex na naghihintay din si Claire sa labas. Nakapila si Claire sa labas ng klinik kasama ang ibang mga pasyente.
Nasa pinakadulo siya ng linya, kasalukuyang kinakausap ang babaeng katabi niya. Bagay talaga ang maalamat na Dr. Coney. Kinailangan kong hilingin sa ilang mga kaibigan na tulungan akong makakuha ng appointment sa kanya na kailangan kong maghintay para sa isa pang 3 buwan na mangyari. Yeah, I had to wait for more than 3 months din. Kaya hindi ako makapagreklamo, walang doktor na mas mahusay kaysa sa kanya. Habang nag-uusap siya, naramdaman ni Claire na may lumapit sa kanya at lumingon siya. Napakunot ang noo niya nang mapagtantong si Alex iyon. Bakit ka nandito? Binati siya ni Alex dahil sa ugali niya, nanay. Sumabog sa galit si Claire, anong ibig mong sabihin ma'am? Sino ang iyong nanay? Let me tell you something. You useless piece of shit. Malapit nang hiwalayan ka ng anak ko at maghihiwalay na kami. Itigil ang pagsisikap na gumapang pabalik sa amin. Ano ba, inistalk mo ba ko? Marahil ay hindi ka makakahanap ng matutuluyan, tama. Magmamakaawa ka ba na bawiin kita? Umiling si Alex at sinabing, Ma'am, don't you worry, I have a place to stay. Ikaw ay humahad lang sa akin, kaya't maaring mapatawad mo ako, ma'am. Anong tinawag mo sa akin? Na-trigger si Claire. Medyo magkapareho ang tunog ni na mama at ma'am, ngunit ang kahulugan ay isang kakaibang pagkakaiba. Si Claire ay 46 na taong gulang noon. Ngunit ginawa niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kagandahan at nakisabay sa lahat ng uso sa fashion para lang magmukhang siya ay nasa early 30s. Kaya, ang pagiging tinatawag na mom, ay nag-trigger sa kanya ng husto. Namumuo ang frustration sa kanyang dibdib. Bigla niyang napansin si Sherry na naglalakad sa likuran ni Alex. Bahagyang nagulat, nagbago ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya ng malakas, "Oh, I see how it is." Nagtataka ako kung bakit ang basurang ito ay pumayag na lumabas ng aking bahay nang walang pag-aalinlangan. Kaya nakatira ka sa beach na ito ngayon, ha? At sinabi mong wala kang kinalaman sa kanya. As if naman. Tingnan mo itong babaeng ito. She's such a plain Jane. Unlike our darling Dorothy, tignan mo ang mga damit niya, mukhang mura. Alex, I really have to say, kasing baba ng buhay mo ang taste mo sa babae. Ibang beach lang ang meron ka. Magkaroon ng ilang paggalang mangyaring. Matigas ang ekspresyon ni Cheryl. Sok, ikaw ang sum-ire sa pamilya ng anak ko. Isa ka lang homewrecker, bakit kita igagalang? Habang nagsasalita siya, isang malakas na sampal ang tumama sa makatarungang mukha ni Claire. Ang sumampal pala sa kanya ay ang babaeng masayang kausap niya kanina. Natigilan si Claire, hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad at nagtanong, bakit mo ako sinampal? Galit na galit ang babae, bakit? Tinawag mo lang na bitch ang apo ng maalamat na doktor. Hindi ka na dapat pina-check up ni Dr. Coney, mainitan ang ulo mong babae. Sino ka para sigawan sila? Tingnan mo lang, ang iyong anak na babae ay malamang na hindi rin mas mahusay. Tamang makipagdiborsyo ang binatang ito. Nakita na ng babae si Cheryl noon, kaya alam niya ang kanyang pagkatao. Alam niyang kailangan niyang panindigan si Cheryl. Ano? Siya ang apo ng maalamat na doktor. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa hindi makapaniwala. Dinala ni Cheryl si Alex sa klinik, katatapos lang magpa-check up ni James sa isang pasyente. Umiti si Cheryl, lolo, si Alex po ito. Tumangala si James at nakangiting tumayo. Humihingi ako ng paumanhin, sa lahat. May bisita akong dadaluhan kaya pagpasensyahan mo na kami. Harold, pakikuha ang mga detalye ng lahat habang wala ako. Babalik ako saglit. Isang matalas na pasyente ang kaagad na nagsabi, Dr. Coney, apo mo ba itong lalaki? Huwag mag-alala, doktor, sige. Binibisita ka ng iyong apo, dapat mahalaga sa iyo iyon. Wala kaming balak maghintay. May sumigaw, yeah. Wala kaming balak bumalik sa ibang araw. Tumayo si Claire sa may pintuan at mukhang labis na nabalisa nang marinig ang mga salitang iyon. Ang maalamat na doktor, si James Coney, ay kilala sa California. Ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa As-Exes, alam ng lahat kung sino siya. Kahit na ang mga politiko sa California ay tinatrato siya ng may lubos na paggalang. VIP siya sa buong bansa. Kung si Alex ang magiging apo niya, iyon ay magtataas din ng kanyang katayuan. Paano niya matatanggap iyon? Pagkatapos ay nilagpasan siya nina Alex, James, at Coney at pumasok sa isa pang silid sa likuran.
Hindi man lang lumingon si Alex sa direksyon niya, para siyang manipis na hangin. Walang ideya si Alex kung bakit siya hinahanap ni James. Napansin pa niyang medyo mahinhin si James sa kanya. Talaga bang pinagsisikapan niya itong maging apo? Noon lang, nagpa siya si Cheryl na magsalita at ipaliwanag na gustong malaman ng kanyang lolo kung totoo ang 13 acupunctures of hell. Patuloy niya, "Lolo, si Alex ay walang ganap na kaalaman o karanasan sa larangan ng medikal." Sinabi niya sa kanyang sarili, yun ay isang bagay na natagpuan niya online. Hindi mo kailangang i-stress ang tungkol sa bagay na ito ng acupuncture. Ito ay malamang na isang bagay na kathang-isip lamang, isang bagay mula sa isang nobela o palabas sa TV. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. "Alex, hanapin mo lang ang site at ipakita ito kay Lolo para matapos na natin ito." Sa kanyang pananaw, ang himala ni Brittany ay hindi dahil kay Alex, ito ay dahil si Brittany ay may malakas na kalooban na mabuhay at nagawang gisingin ang kanyang sarili. Sumagot si James, "Cherry, ang 13 acupunctures of hell ay hindi kathang-isip, ito ay ganap na totoo. Ginagamit ng ating mga ninuno ang pamamaraang ito ng acupuncture, ngunit ang ilan sa mga ito ay nawala habang ito ay ipinasa sa mga henerasyon. Sa ngayon, 9 lang sa mga acupuncture point ang mayroon ako. Ang 4 pa ay nawawala. Ang mystical acupuncture na paraan na ito ay pinakamahusay na gagana sa lahat ng mga punto. Ang epekto ay hindi magiging kasing ganda kung ito ay hindi kumpleto, pabayaan ang 4. Kaya hindi ko itinuro sa iyo ito." Tumingon si James kay Alex. "Young man, curious lang talaga ako. Kaya hiniling kong magkita tayo ngayon." Napatingin si Alex kay Cheryl at tumango kay James. "Oo, ginamit ko nga ang 13 acupunctures of hell. Ito ang tunay na pakikitungo. Ikinalulungkot ko na nagsinungaling ako sa iyo kahapon, Dr. Coney." Nagsalita si Cheryl, "There's no way. I mean, saan mo natutunan ang acupuncture method na yan? Hindi ka man lang nag-aral sa medical school. O mano-mano ka bang natuto ng tradisyonal na gamot? Ang ginawa mo lang ay nagbasa ng ilang libro. Ano, lumabas lang ba ito nang wala sa oras?" Naisip ni Alex sa kanyang sarili, "Well, tama ka tungkol dyan, it did pop out of nowhere." Maya-maya lang ay maririnig na mula sa labas ang nagmamadaling mabibigat na yabag. May sumigaw, "Dr. Coney, Dr. Coney, tulong. Mangyaring tulungan ang aking anak na babae." "Ha? Anong nangyari?" Isang batang babae. Mapatla at maasola ang mukha niya. Hindi siya humihinga. Nakakatakot ito, may iligtas ba siya ni Dr. Coney? Nagsimulang mag-usap-usap ang karamihan na umaasa sa ikabubuti. Noon lang, binuhat ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang isang 5 taong gulang na batang babae sa silid. He was crying hysterically, with panic na kasulat sa buong mukha niya. Sa isang malakas na kalabog, lumuhad siya. Agad namang kumilos si Cheryl. Saglit niyang tiningnan ang vitals ng batang babae. Habang sinusuri niya, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang batang babae ay hindi humihinga at walang pulso. Agad na nagsimulang magkapor si Cheryl, tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kung ano ang nangyari. Umiyak ang lalaki, "Hindi ko alam, nagbabayad lang ako sa counter." Pagkatapos, ang aking maliit na batang babae ay nahimite sa likod ko. Nawalan lang siya ng malay. Lumapit din si James sa batang babae, sabi niya, "Suriin mo ang lalamunan niya." Ginawa ni Cheryl ang sinabi sa kanya, ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na humaharang sa daanan ng hangin. Ilang beses ding hinamples ni James ang likod ng batang babae. Gayunpaman, walang lumabas. Sa huli, ang tanging nagawa ni James ay bumantong hininga at umiling sa kalungkutan. Nakaluhod pa rin ang lalaki at mas lalong umiyak. Naguguluhang tumingin si Alex sa gilid. May nakita siyang malabong figure na kamukha ng batang babae, nakatayo sa tabi niya. Nakatitig siya sa lalaki, paulit-ulit na tinatawag itong Papa. Ito ba ang kanyang kaluluwa? "Well damn, I can see spirits too now," bulong ni Alex sa kanyang paghinga. Sabi nga sa kasabihan, imposibleng buhayin ang namatay. Gayunpaman, sa Ultimate Book of Medicine, may pag-asa pa rin para sa isang taong katatapos lang. Tinapik niya ang balikat ni Cheryl, "Can I have a go?" Hindi niya ito nilingon, "Stop messing around." Pagkatapos ay marahas siyang kinaladkad ni Alex sa gilid, "Hindi ka nakakatulong.
Tumabi si Cheryl na inis sa kinikilos niya. Pagkatapos ay hinawakan ni Alex ang kaluluwa ng batang babae at pinilit itong ibalik sa kanyang katawan. Ang mga kasanayan sa Ghost Doctor ay kasama sa Ultimate Book of Medicine, kabilang ang mga paraan upang gamutin ang espiritu. Kaya, hindi nakakagulat na si Alex ay nakakita ng mga espiritu. Ang paraan na ginagamit niya ay may pamagat din. Tinawag itong soul shifting. Ginoo, Connie, halika rito, sabi ni Alex. Ha, agad namang lumapit si James, naisip niya na kailangan ng tulong ni Alex. Gayunpaman, nagpatuloy si Alex, hindi mo ba natutunan ang 13 acupuncture ng impyerno? Gagamitin ko iyon para iligtas siya ngayon. Manood ka na lang at matuto. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamitin ang kanyang chi at pinindot ang unang acupuncture point. Sa pagsasanay ng force, ang kanyang chi ay mayroon na ngayong elemento ng kuryente. Inilagay ni Cheryl ang isang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang kumalma sa galit. Ganoon ba talaga tono ang kausap niya kay Lolo? Masyado lang yabang ngayon, di ba? Talaga bang iniisip niya na isa siyang maalamat na doktor? Mas naiinis siya sa nakita niyang pagsundot nito sa kanyang ina sa mga random spot na para bang isang bata na nanggugulo. Masyadong katawa-tawa ang lahat ng ito sa kanya. Hindi ba kailangan natin ng pilak na karayom? Nagulat si James. Ito ay hindi rin kapanipaniwala sa kanya. Nagsisimula na siyang magduda sa binata, iniisip na baka maluwag ang tornilyo ni Alex. Masyado siyang na-excite noon nang marinig ang acupuncture method. Hindi, ang mga pilak na karayom ay nasa pinakamababang ranggo, ginagamit ko ang aking chi. Sabi ni Alex habang patuloy sa pagsundot. Alex, stop it, hindi ka doktor. Puro swerte ang nagising mo. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Baka maligtas siya kung hahayaan mo akong hawakan ito, malakas na sabi ni Cheryl. Nagulat ang lalaking nakaluhod. Siya, hindi siya doktor. Sumagot si Cheryl, hindi. Na-trigger ngayon ang lalaki, sumigaw siya, "You fucker. Itigil ang paghawak sa anak ko kung hindi ka doktor. Baliw ka ba? Fuck off." Pagkatapos ay pinatong niya ang isang sipa sa baywang ni Alex. "Huwag mo akong hawakan, baka mamamatay talaga ang anak mo." Mayroon pa akong isang acupuncture point na natitira. Nanatili sa posisyon si Alex at sinundot ang gitna ng dibdib ng batang babae. "Arg, papatayin kita." Napasigaw ang lalaki at ikinaway ang braso, sasampalin na sana si Alex. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay naharang. Tinitigan siya ni Alex at mahinahong sinabi, "Tingnan mo ang anak mo." Nagising na siya. Ha, napatingin ang lahat sa batang babae. Dahan-daang nagsalubong ang kanyang mga pilikmata habang dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Nagising talaga siya. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Gayunpaman, pagkatapos magising, ang maliit na batang babae ay nakaramdam ng labis na hindi komportable. Nilagay niya ang dalawang kamay niya sa leeg niya na para bang nasusuka siya. May bumabara sa lalamunan niya. Nakapikit pa, nagpapanik na sabi ni James. "Hayaan mo akong hawakan ito," sabi ni Alex at idiniin ang kamay sa dibdib ng batang babae. Bahagyan niyang sinundot muli ang dibdib nito na para bang naglalaro siya ng loot. Nakilala ni Cheryl ang pamamaraang ito. Pinasahe rin ni Alex ang mga paa ng kanyang ina. Sa isang malakas na kalabog, malakas na idiniin ni Alex ang dibdib ng batang babae. Isang bagay ang lumipad sa kanyang bibig nang iluwa niya yon. Ito ay isang kumquat. Biglang may naalala ang lalaki at napabulalas. Ito ay ang Mountain Hawthorn. May binili ako para kay Zoe kanina. Akala ko tapos na siya kanina. Hindi ko akalain. Sabi ni Alex, masyado itong nakabara sa lalamunan niya kaya hindi ito mailabas. Hindi mahalaga, lahat ay maayos ngayon. Gaya ng inaasahan, nakahinga muli ng normal ang batang babae. Bahagyang namula rin ang pisngi niya. Tumingon siya sa lalaki. "Papa." Niyakap ng lalaki nang mahigpit ang kanyang anak. Akala niya nawala na siya. Hindi niya mapigil ang humagulol habang ang halo-halong emosyon ay namumuo sa kanyang puso. Tumingon si Alex kay James. "Nakuha mo ba yon, matanda?" Mukhang nasasabik si James. Nagningning ang mga mata niya. Ito talaga ang 13 acupuncture ng impyerno. Diyos, hindi ko akalain na masasaksihan ko ito mismo sa buhay na ito. Pwede na akong mamatay ng payapa.
Pero, matanda na ako, hindi pa ganoon kagaling ang mga mata ko. Masyadong mabilis ang ginawa mo, kaya ako. Napangiti si Alex nang mapansin niyang may panulat at ilang pirasong papel na nakapatong sa desk ng opisina. Lumapit siya at agad na nagsulat sa isang random na papel. 2 minuto lang, tapos na siyang magsulat. Inabot ni Alex kay James ang papel at sinabing, "Here you go." Binawi ito ni James at sinuri. Nanginginig ang ibabang labi niya sa gulat. Ito ang buong bersyon ng 13 acupuncture ng impyerno. Ikaw, ibibigay mo lang sa akin. Ang bawat doktor ay umaasa lamang na makuha ang kanilang mga kamay sa isang mahiwagang paraan ng acupuncture. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Paanong ibibigay ng lalaking ito ng ganoon lang? Siya ba ay isang gastusin? Walang pakialam si Alex. Ang 13 acupuncture ng impyerno ay isang hindi gaanong mahalagang paraan sa loob ng mas malaking Ultimate Book of Medicine. Ang lahat ng impormasyong ito ay dumating sa kanya ng libre, kaya hindi niya naisip na itago ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Sabi niya, "Matanda, ikaw ang maalamat na doktor ng California. Hindi mabilang na buhay ang nailigtas mo. Kung ibinigay ko sa iyo ang pamamaraang ito ng acupuncture, mas maraming tao ang maliligtas. Kaya, bakit hindi ko ito ibigay sa iyo? Maaari mo ring ituro ito kay Dr. Cheryl Coney." Matanda na si James, ngunit, lumuhad siya at nagpasalamat kay Alex. "Ako, si James Coney, ay nagpapasalamat magpakailanman sa iyo sa pagkakatiwala sa akin ng kaalamang ito. Wala akong masyadong maibibigay, ngunit nagpapasalamat ako sa ngalan ng lahat na nangangailangan din. Salamat, binata, sa iyong kabutihang loob. O pakiusap, huwag kang lumuhad para sa akin, matanda. Bumangon ka na, please, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin." Sabi ni Alex habang tinutulungan si James na makatayo. Ang ama ng batang babae ay labis na nagpapasalamat din kay Alex. Lalo siyang nanghinayang na sinipa niya si Alex sa baywang. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. "Young doctor, I'm so sorry for my behavior just a while ago. Iniligtas mo ang aking anak, binuhay mo siya, iniligtas mo talaga ang buong pamilya ko. Dapat akong mapahamak habang buhay, to think na gusto kitang bugbugin. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako si Charles Carter, mula sa Wayland Realty." Bago niya matapos ang kanyang sasabihin, sumabad si Alex. "Please, huwag mong sisihin ang sarili mo. Naiintindihan ko ang naramdaman mo. Kakagising lang ng anak mo, kaya kailangan mo na siyang alagaan ngayon. Sir, Dr. Coney, if you will please excuse me, I have to go visit my mom in the hospital now." Tumalikod siya at lumabas ng klinik kaya mabilis na hindi naabutan ni James. Natigilan si Charles. "Nako, nakalimutan kong itanong ang pangalan ng batang doktor. Kailangan kong gantihan siya sa pagligtas niya sa anak ko kahit papaano." "Dr. Coney, kilala mo siya, tama ba?" Napatingin si James kay Cheryl. Sagot ni Cheryl, "He's the son of the founder of Rockefeller Group. Ang kanyang pangalan ay Alex Rockefeller." Natigilan si Charles. Siya iyon." Agad ding sumingit si James. "Cherry, dapat maabutin mo siya. Hindi lang tayo makakatanggap ng ganito mula sa kanya, kailangan din natin siyang gantihan." Forget what they doing, keep on doing.